Paste may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa belt. Alang plastic number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga mahilig kumain ng sili o mga pagkaing maaanghang? Alam nyo ba na bukod sa pampagana at dagdag pampalasa ito sa ating pagkain, ay may benepisyo pa pala ang maanghang sa ating katawan? Ayon sa WebMD, maraming benepisyo ang makukuha natin sa pagkain na maanghang, tulad na lamang ng pampalakas ng ating immune system dahil sa taas ng vitamin C content nito na mas mataas pa kumpara sa orange fruit. Bukod pa rito, ang pagkain na maanghang ay nakatutulong rin na makapagpabawas ng timbang at mapigilan rin ito ang pagkakaroon ng heart disease at diabetes. Ayon naman sa Healthline, nakatutulong rin ang spicy foods sa pagpapabilis ng ating metabolism at mapabagal ang ating appetite. Lumabas rin sa pag-aaral ng Harvard and China National Center for Disease Control and Prevention 2015, ang pagkain ng spicy food ng 6 hanggang 7 beses kada linggo ay nakapagpababa ng mortality rate ng 14%. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto, lahat ng sobra ay masama pa rin. Mayroon pa ring epekto sa ating katawan kung masobrahan sa pagkain ng mga maanghang. At ang susi nga sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ay ang pagkakaroon ng balansing pagkain, regular na ehersisyo at pagkakaroon ng sapat na tulog. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 14 na minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Balansyado. Pilipinas, araw ngayon ng Martes, 21 na sa buwan ng Abril, taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Mga senador, pinaghahanda na ni Senate President Tito Soto sa posibleng paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Sabi na sa AMLAC para dumalo sa impeachment proceedings laban kay VP Sara, natanggap na. Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo nagpahayag ng hindi tatakbo sa national election sa 2028. Kahilingan ni dating Speaker Martin Romualdez na magpa-check up sa Singapore, tinabla ng Ombudsman. Secretary Carlito Galvez nagbitiw na sa pwesto. Dating Senador Bong Revilla idiniin ng isang DPWH official sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Dalawang OFW sa Lebanon patay sa hostage incident. 6 patay sa sunog sa Urdaneta, Pangasinan. At heat index sa Sangli Point sa Cavite napipintong pumalo sa 43 degrees Celsius. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss O, Miss Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, pinaghahanda na ni Senate President Tito Soto ang mga senador. Oras na may umakyat sa kanilang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Soto, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit siya ay nagpatawag ng pulong ng mga available na senador at may siyam na dumalo. Pinayuhan ng mga ito na pag-aralan na ng mabuti ang impeachment rules, ganon din ang mga rules of court na suppletory sa Senate impeachment rules. Narito si Senate President Tito Soto. Most of them, and all of them were in the majority na nakausap ng staff eh. Yung mga COS naman na pinagsabihan ko kung sino mga available. I told them about that. Sabi ko, mas maganda, just in case, umakyat sa atin, mabuti na yung nakahanda tayo, pwedeng mangangapa tayo at mangangapa din ang mga senador. Because there are issues that the presiding officer may throw to the body, or there may be an objection from any of the members that we should be able to know how to address these objections. Hinamon ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V si Vice President Sara Duterte na mag-alala Ramil Madriaga para patunayan ang kanyang kredibilidad. Ang hamon ni Ortega ay tungkol sa pagpirma ni Ramil Madriaga ng bank waiver para mabuksan at masuri lahat ng kanyang bank deposits and transactions. Giit ni Ortega kung talagang gusto ng Vice Presidente na pabulaanan si Madriaga. Huwag sa caption, huwag sa press statement, huwag sa paikot-ikot na soundbite
tonight kundi humarap siya sa komite, manumpa at sumagot. Samantala, pinadalhan na rin ng House Justice Committee ng subpoena si Eli Remolona Jr., chairman ng Anti-Money Laundering Council. Pinasusumite sa AMLAC ang financial records ni VP Sara at Mr. niyang si Attorney Mans Carpio. Pinapupunta rin bukas sa hearing si dating Senator Antonio Trillanes sa issue naman ng unexplained wealth ng Vice Presidente. 18 minuto, magalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pa ang mga balita. Inanunsya na ni Vice President Leni Robredo na hindi siya tatakbo sa anumang posisyon sa national election sa 2028. Sa isang local radio interview, binagyang din ng dating Vice Presidente na sigurado na siya sa kanyang desisyong manatili na lamang sa lokal na serbisyo. Ayon kay Robredo, mas malaki umanong posibilidad na kumandidato siya sa kanyang pangalawang termino bilang alkalde ng Naga. Bagamat batid niya ang panawagan ng ilan na muli siyang sumabak sa national race, iginit ni Robredo na ang kanyang prioridad ngayon ay ang pagtugon sa mga pangangailangan ng kanyang mga kalunsod. Magugunitang noong 2025, gumawa ng kasaysayan si Robredo bilang kauna-unang babaeng mayor ng Naga City. Hindi pinayagan ng gobyerno ang planong paglipad ni dating House Speaker Martin Romualdez ngayong Martes, April 21 na patungong Singapore para magpa-check up. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, hindi nila pinayagang makalabas ng bansa ang kongresista dahil kabilang ito sa Immigration Lookout Bulletin Order. Dagdag pa ng Ombudsman, hinihintay na lang nila ang paglabas ng freeze order ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC laban kay Romualdez na nakaharap sa kasong money laundering. Pakinggan po natin si Ombudsman Remulla. Mr. Romualdez was supposed to have a checkup in Singapore, I think. They were trying to ask us to allow him to leave. But because we have a bulletin, a lookout order with immigration about those that who are under investigation, we did not respond favorably to the request that he be allowed to leave. Because, magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti lang, sana naman, dito lang siya magpa-check up. Kasi naman, magagaling naman ang doktor natin dito. Samantala, nagbitiw na sa pwesto si Carlito o si Retired General Carlito Galvez Jr. bilang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO. Ayon sa Malacanang, tinanggap na ng Pangulo ang pagbibitiw ng kalihim. Samantala, pinalitan naman siya ni Mel Sinen Sarmiento na nagsilbing kalihim ng Department of Interior and Local Government sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Nauna nang nagretiro naman si Secretary Eduardo Año at pinalitan ni Eduardo Oban Jr. bilang National Security Advisor. Sina Galvez at Año ay kapwa nagsilbi rin sa gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginiit naman ng isang testigo sa kasong malversation ni dating Senator Bong Revilla Jr. ang naging papel nito sa 92.8 milyon pesos na halaga ng Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa kanyang pagharap sa Sandigan Bayan, sinabi ni Engineer Peter Cortez na napabilang sa 2025 General Appropriations Act ang naturang proyekto kung saan ang proponent ay si Revilla. Ayon pa sa Chief ng Programming Division ng DPWH Central Offices Planning Service, ang naging papel ni Revilla sa proyekto ay mula sa instruction ni yumaong DPWH Yusek Cathy Cabral. Sinabi ni Cortez na ang 92.8 million peso project ay bahagi ng tinatawag na errata na isinumite ng DPWH sa Kongreso noong September 2024. Ginawa ng DPWH official ang pahayag sa pagdinig ng anti-graft court sa bail petition ni Revilla. Ang dating senador ay minsan nang kinasuhan ng pandarambong o plunder dahil sa pork barrel scam noong panahon ni yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino. Samantala, nasawi naman ang dalawang overseas Filipino workers sa isang hostage incident sa Beirut sa Lebanon noong April 15. Sa isang pahayag ngayong araw ng DMW Department of Migrant Workers, sinabi nito na binaril ng kanilang employer ang mga biktima na parehong naninilbihan ng matagal na sa nabanggit na residensya. Agad namang naaresto ang suspect at nasa kustodiya na ng pulisya. Ayon pa sa kagawaran, mahigpit na nakikipag-ugnayan ng Migrant Workers Office at ng Philippine Embassy sa Lebanon sa mga lokal na otoridad upang masiguro ang masusing investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso.
Sa utos ni Secretary Hans Leo Cacda, kasadong bisitahin naman ng mga opisyal ang pamilya ng mga biktima. Kabilang sa mga assistance ay inihahanda ay ang repatriation arrangement sa mga labi. 6 ang patay sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa barangay ng Kayasan, Urdaneta City, Pangasinan. Ayon sa ulat ng otoridad, 2 kabahayan ang natupok ng apoy sa naturang insidente. Hindi na nakaligtas o hindi na nailigtas ang mga biktima na nakulong sa loob ng kanilang mga tahanan o bahay matapos ang halos 3 oras na pag-apula sa sunog. Kinumpirma ng BFP na kabilang sa mga biktima ang 2 11 years old na bata, 2 babae na edad 72 at 59 at 2 lalaki na edad 45 at 42. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong sanhi ng sunog at ang kabuuang halaga ng pinsalang iniwanan nito. 24 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Maaari namang maramdaman sa Sangli Point sa Cavite City ang pinakamataas na heat index ngayong araw. Ayon sa pagtaya ng Pag-asa, ang mapanganib na antas ng init factor sa naturang syudad ay maaaring pumalo sa hanggang 43 degrees Celsius. Dahil pasok sa danger category, ang tinutukoy na antas ay sadyang mapanganib sa kalusugan at posibleng maging sanhi ng heat stroke. Nagbabala din ng World Health Organization na ang exposure naman sa matinding heat index ay lubhang mapanganib para sa mga may karamdaman sa puso, respiratory illnesses at kahit sa mga may diabetes. Sa iba pang mga balita, pinabulaanan ng Department of Justice ang mga kumakalat na ulat na hindi pa naaaresto si Zaldico. Kinumpirma ng DOJ na hawak na ng mga otoridad ng Czech Republic ang dating mambabatas. Sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na sinimulan na ng pamahalaan ang proseso para mapauwi sa Pilipinas si Ko. Ani ay dumaraan na sa Philippine Center for Transnational Crime ang mga hakbang para sa koordinasyon sa ibang bansa bilang bahagi ng proseso ng ekstradisyon. Nakipagpulong na rin ang DOJ sa Department of Foreign Affairs upang matiyak na ang lahat ng hakbang ay naaayon sa batas ng Czech Republic. Sa kaugnay na balita, nakadakda namang bumiyahe patungong Czech Republic ang Department of Justice para makipagpulong hinggil sa pagpapauwi sa bansa kay Zaldico. Aminado ang kagawaran na malaking hamon ng distansya ng dalawang bansa pero tiniyak nila ang diplomatikong koordinasyon upang maisulong ang kaso sa ilalim ng tamang legal na proseso na extradition. Iginit ni DOJ Secretary Frederick Vida na layunin naman ang pamahalaang panagutin ang mga akusado sa harap ng hukuman ng bansa. Tiniyakan ng pambansang pulisya ang ganap na transparency sa pag-aresto kay dating Congressman na Zaldico matapos usisain ng media ang kawalan pa ng inilalabas na larawan ng pagkaka-aresto sa dating mambabatas sa Czech Republic. Pinanindigan ni PNP spokesperson na Brigadier General Randolph Tuanyo na nasa kustudiya na ng mga otoridad sa naturang bansa si Ko na nahaharap sa mga kasong may kaugnayan sa flood control mess. Ayon kay Tuanyo, kasalukuyan nang nakikipag-ugnayan ang Directorate for Intelligence at CIDG sa kanilang police attaché upang makonekta sa kaukulang embahada sa Europa para sa mabilis na pagpapauwi sa akusado. Pagdating sa Pilipinas, nakatakdang dalhin si Ko sa Campo Crame para sa booking, mugshot at a medical procedure bago iharap sa Sandigan Bayan. Pakinggan po natin si Tuanyo. Kinukonfirm naman po ng Philippine National Police yung kanyang pagkaka-arrest. Ang sinasabi nga lang po natin, as to the details, kung siya man, kung ano po ay nakaso sa kanya, kung ito man ay violation ng immigration law o kung ito man ay violation o pagpa-implement ng kanyang notice, ito po ay hinahayaan na po natin sa Department of Police. Samantala, nasa Czech Republic na ang desisyon kung i-deport pabalik ng Pilipinas si dating Congressman Zaldico. Ito naman ang opinyon ni dating Senador Franklin Drilon, isang political analyst at veterano sa larangan ng batas. Sa panayam ng programing Damdaming Bayan, sinabi ni Drilon na dahil si Ko ay hinuli sa paglabag sa immigration law, ibabalik siya sa bansa kung saan siya huling nanggaling. Narito ang kanyang tinig. Kaya siya po ay i-deport. Ang gaano katagal yung deportation, hindi ko po alam dahil depende po yan sa batas ng Czech Republic.
Sa kaugnay na balita, kailangan makumbinsi ang Czech Republic na may sapat na dahilan upang dito i-deport sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni dating Senator Franklin Drilon na dapat ipaalam ng gobyerno ng Pilipinas sa Czech Republic na si Ko ay pinaghahanap ng batas. Ayon kay Drilon, sakaling pagbigyan ang naturang apela, maaaring makiusap ang Malacanang na bilisan ang deportasyon ni Ko pabalikan ng Pilipinas. Narito ang paliwanag ni dating Senador Franklin Drilon. Ang pinakamabuti po ang ating bansa ay magkaroon ng pag-usap doon po sa Czech Republic at sasabihin, kailangan po namin si Zaldico dito kung pwedeng bilisan ang proseso para po may balik siya sa aming bansa. Yun po ang maating magawa. Pero hindi naman pwedeng sabihin na, hoy, ibalik mo yan dahil mayroon yung warrant of arrest. Hindi po ganoon. Kailangan may proseso. Balansyado! 30 minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon, sumayin nyo na ang mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat. At Henry Uri. Balansyado! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang buhay ay sasaya basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap
sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Resang 540. Sigat, tawagan mo na Ate Josa yung ating panauhing pandangal. But in the meantime, teka muna. Kayo ba'y matagal nang pinahihirapan at dumadaing dyan sa inyong almoranas? Nako, sinasabi ko sa inyo kahapon, huwag niyong ikakahiya yan at huwag din kayong maiilang at huwag din kayong magtatawa naman kung meron kayong kakilalang merong sakit na ganyan. Sapagkat yan naman yan nalulunasan. Dapat nating tulungan yung mga nakakaramdam ng ganyan sapagkat yung sakit ng katawan. At kung kayo'y nagtitiis, huwag kayong magtiis. Kailangan umaksyon kayo agad. Mag-Hemaway na. Hemaway. Ang lunas sa St. Thomas ng Almoranas. Ang Hemaway ay mabibili po sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Diosmin and Hesperidine is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-Hemaway na, umaksyon agad laban sa inyo pong mga Almoranas. Balansyado! Narinig na ba ninyo yung salitang Pax Silica? P-A-X-S-I-L-A-C-A. Ito ho kasi, alam ko marami kayong mga inaabangang issue, pero ito ho ay baka hindi ninyo napagtatanto na kailangan nating pagdiskusyonan sapagkat yung Pax Silica ay isa pong inisyatibo ng bansang Amerika, hindi lamang sa bansang Pilipinas na lumagda na rin ng kasunduan para magkaroon nito upang magkaroon sila ng kontroladong lugar o isang lupain. No? Sabihin na natin ang tawag nila economic zone para doon po lalong palakasin ang pagtatayo ng mga kumpanya at mga pabrika at mga kung ano-ano pa na magsusulong naman sa AI technology and other semiconductor. Pero dito ho kasi sa Pilipinas may kagyat na agad hong mga reaksyon na baka mamaya ang sabi nga nung nila baka ngayon economic zone yan pero pagka isang araw strategic outpost na yan at armas na at bala na at bomba na ang ginagawa riyan. Tingnan natin ano ba ang paliwanag dito ng isang national security expert, dating national security advisor. Siya rin po ay professor, political analyst sa, of course, University of the Philippines. Sa Secretary Clarita Carlos ay ating pong nalambingan na tayo po'y samahan na ipaunawa ito at alamin kung ano kung meron mang dapat pangambahan dito po sa
Pax Silica na ito. Secretary, magandang hapon po sa inyo, Secretary Carlos. Ay, magandang hapon, Henry. Apo. Ano ho ba itong Pax Silica na ito? At tama bang ito'y pagdudahan at pangambahan na agad? Gayong ito ho naman ay sa mga oras na ito marahil ay hindi pa ganap na nagsisimula. Tama ka. Sinasaleksi ko nga ito kasi gusto kong makita mismo yung teksto. Kasi mahirap yung komentong nakikita ko lang sa news, Facebook, social media, dahil baka out of context. Pero ang lumalabas na mga things dito ay mukhang nagpromesa tayong magbigay ng, notice mo, acres yung measure, no? Hindi naman tayo gumagamit ng acres, hectarage yung ginagamit natin. Which means na Amerikano yung nagdibuho nung kung ano man ang dinidibuho nila. Okay. Special economic zone by itself, no? By themselves, okay lang yun. Meron naman tayo dyan. Ang dami nating special economic zones. But ang nakakaduda doon, yung principle ng extraterritoriality. Na ang American laws will be governing that kung ano man yung ilang hektarya sa Clark. 1,618 mukhang ito po yung by hectares in New Clark City. Yeah, it's a lot, no? Nakakabahala ito, Henry, kasi alam mo yung extraterritoriality, yan ay mag-a-apply lamang sa mga embassy territory. Ibig sabihin, yung embassy ng Russia, ang law ng Russia ang mananaig doon. Embassy ng US, law ng US. Yun ang ibig sabihin ng extraterritoriality. Ini-extend mo ang kanilang legal jurisdiction kung saan ang embassy nila. Itong nababasa ko dito, i-extend mo dito sa katakot-takot na ang laki-laking lawak na yung extraterritoriality na ang Amerika yung magde-decide ng kasi they talked about common law. Sabi ko, ano ibig sabihin ng common law? Ang common law kasi sa Great Britain yan Common law ibig sabihin yung mga traditional laws, no? So even that is not clear to me. But that aside, I really focus on the extraterritoriality part, and in your introduction, I'm also as sinisterly minded as you are. And baka yung economic na yan ay ang dali niya mag-tumbling into security. Teka, you're mentioning the extraterritoriality. In other words, kung mangyari po ito at na maitayo na ito, ang control nito 100% is in the US government because they're just extending their embassy function. Exactly. Isipin mo, merong krimen magawa dyan sa Pilipino. Sabihin nila, ang laws ng Amerika mangyayari, ang pwedeng gamitin dito, ha? Di ba katangahan yan? Hello? I mean, sino man ang nag-agree nito, ewan ko nga kung kasi ito dapat ma-ratify ng Senate. I was about to ask kailangan ba ng ratification ng Senado po rito bago ito formaling itayo? Sapagkat tila ho ito isang kasunduan na pinasok na po ng ating pong gobyerno sa katauhan po ng ating Philippine Ambassador to the United States, ng Department of Finance at saka po ng ating mga Undersecretaries for Economic Affairs, and of course yung pamunuan po ng BCDA. Hindi man ito tratado as treaty should be. Ang Senate kasi nag-ratify maski agreement. Natandaan mo yung BFA, Visiting Forces Agreement, yung isang legs ng Mutual Defense Treaty. Ni-ratify nila yan, di ba, in 1999? So, pangalawa, nakalagay sa konstitusyon natin, bawal ang foreign military bases. Kung totoo yung kutob natin, at yung kutob natin mukhang malakas yun dahil nasa matagal ng panloloko ng Amerika sa atin, ay magiging security zone yan. Tignan mo naman yung strategic location natin between the Pacific Ocean and the South China Sea. So, magmamaang-maangan tayo kung akala natin yan ay gagawin ng part of the supply chain. Okay na yun. But even that, I mean, kumbaga kung gagawin nila yan at makikipagkonti sila sa China, sinasabi ko na ngayon at hindi ito is not a beef for China, ay parang pagtatawalan lang sila ng China. Actually, China is so... Pangamba nga ho rito,
ang pangamba nga ho rito ay baka ito ay maging another US military bases in disguise. Pero of course sa aming mga hindi naman lalo ako hindi naman ako eksperto sa larangan po ng foreign relations, diplomacy, geopolitical, and of course itong national security aspect. That is why kayo po ay aking nilambing ng mga kapanayam dito. Sa tingin ba ninyo posibleng mangyari yung ganon? Ma-convert ito sa isang military bases ng Amerika? Bakit hindi? Kung nag-agree na yung mga sinabi mo mga sangay na yan, na kung nag-agree man sila, sobrang katangahan at kabubuangan nyo kung nag-agree kayo dyan. Ano? Palagay mo ba, pagpasok mo dyan sa ano na yan, sa facility na yan, ay pwede ka na lang pumasok, Henry? Hindi Parang Clark yan noon eh. Pagpasok namin, ini-inspect. Kasi may UP sa Clark noon, nagtuturo ako doon ng 1973. Pagpasok namin ganyan, we're governed by American law. Diba? Yun, nakita mo doon sa Balibago, no? Ang mga Amerikano yung niyan, paglabas namin, binubusisi yung aming mga maliit na bago. Nagdala kami ng tuwalya doon sa hotel na inistayan namin nung gabi kasi nag-overnight kami doon dahil gabi yung turo namin doon. So in other words, para kayong naging dayuhan sa sarili ninyong teritoryo. Ganun kasing kalakaran noon because Subic and Clark really were under American jurisdiction. American laws really were followed in those territories. It will not be different here, no? And itong mga sangay na binanggit mo, BCDN, masabi mo, DOF, or whatever else, siguro DFA, nakasawsaw din dyan. Ewan ko kung ang DND nakasawsaw dyan, siguro naman. Because this is a national security issue. Hindi ba? Yung ng bagay na yung mga Chinese o other foreigners bumibili ng lupa kadikit ng mga marine headquarters sa Morong. Ginagawa yung issue. Mas malaking issue ito. Di ba? Ngayon, pag Amerikano gumawa, okay. Diba? Ngayon, paano po ito ngayon anong remedy na of course anong siguro precautionary measures or ano ang ating pwedeng asahang safeguard natin dito na sige, kung ang pakin nyo lang naman dyan ay economic zone, mabuti yan sapagkat it will mean jobs, it will mean income for the Philippines. But of course, having said yung mga pangamba nitong ating mga kababayan, paano po ito kung ito'y almost done na nakasunduan? Two things. Dapat ang Senate i-invoke nila yung right to look into that agreement, particularly because of the extraterritorial. Pangalawa, right-thinking Filipinos, 115 million of us, I'm sure merong ilang milyon dan, tulad ko, tulad mo, na mag-iisip kung anong implication ito. No? Then pangatlo, siguro dapat i-recall na yung ambassador sa Washington DC at ang kanyang sweldo ay ang Amerikano ang magbayad sa kanya. Kasi all the time na nandiyan na siya, ewan ko, parang 1,000 years na siya nandiyan dahil sa kanyang apelido, ay wala siyang ginawa kundi suportahan yung interest ng kanyang mga amo doon. Kanya lang mahahabol pa kaya ho ito? Mukhang sa aking mga binabasa po rito, ito. Ang binabanggit Bakit po... naman may remedyo, Henry? Ayan, tama po ito. Ang binabanggit po rito, tingnan niyo, Secretary, countries that signed the Pax Silica Declaration, ang Pilipinas joined April 17, 2026. Joined. Biglang bumulaga yan sa atin eh. Wala man lang mga diskusyon. Usually ganyan kasensitibo. At somehow, merong nakaamoy dyan isang journalist na can that be an investigative journalist, that this is coming about. That is the problem when you do things in secret. Then dictatorship pa tayo o democracy? Diba? So the Senate, the Congress as a whole, dapat umaksyon na po rito immediately and malaman natin kung ano ba talaga ito. Dapat. Pero yun nga, in terms of the mandate, the Senate dapat manguna dyan. Kasi sila yung nagra-ratify ng mga tratado, ng mga agreement, ng mga conventions. Lahat ng ganyan na merong kinalaman sa ibang bansa, ang Senado dapat ang mangunguna dyan. No?
Dahil nga, ewan ko, hindi ko nakita mo yung text. Ako hindi ko makita Nahanap ko kanina pang umaga dahil gusto ko ning malaman yung ano ba yung malalim na ibig sabihin nito kasi bumulaga na lang sa Kasi yung sa PAX, Facebook. yung PAX, tinignan ko yung word na PAX ginagamit ng US National Security ng State Department. PAX means peace. Tapos yung silica, it means parang composition of semiconductors, minerals, and other things related to electronics. Silica would be a mineral silicon. and like that. Yun naman pala yung talaga yung contest ngayon. In fact, kagabi lang nanonood ako sa Arirang. Talagang sobrang lungkot ko, Henry, kasi ang South Korean government nagbigay ng 36 billion dollars, 36 billion sa kanilang mga young Koreans na startup na nag-i-integrate ng AI sa kanilang semiconductors. Isipin mo yan, ha? Yung ang daming zero ng 36 billion. And the many young South Koreans were interviewed there, and they were really making waves in terms of incorporating AI for better quality of life, no? Para dun sa semiconductors for better quality of life. Ang binigay na example, Henry, kung mabigay ko ng example, sa isang malaking building, like say multi-story, yung AI na yun, pumasok siyang more efficient use. Prof, would you indulgence? Can you hold the line? Meron lamang lang kaming mabilis lang pong plus report, Prof. Sige, would you indulgence, please? Okay. Flash Report. Flash Report! Ombudsman, humirit po ng precautionary hold departure order laban kay dating Speaker Romualdez. CRH number 5, may plus report. Val Gonzalez. Val. Henry, formal nang humiling ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order o HDO laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay habang nakabimbi ng mga kasong iniimbestigahan ng anti-graft body. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, mahalaga ang akbang na ito pang matiyak na hindi maapektuhan ang takbo ng investigasyon at maiwasan ang anumang tangkang pag-iwas sa proseso ng batas. Binigyang din ng Ombudsman na ayaw nilang makatakas o ayaw nilang makalusot ang respondent habang sinasagawa pang masusing pagsusuri sa mga isinampang reklamo. Ngayong araw ay una na ring sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na hindi nila sinang-ayunan ng hirit ni Romualdez na magtungo ng Singapore para magpagamot. Ang precautionary HDO ay isang legal na remedyo na humahadlang sa isang inaakusahan na lumabas ng bansa habang hindi pa tapos ang investigasyon. Ako si Val Gonzalez. Val, may info ba? Kasi ang sulat ni dating Speaker kay Speaker Boji di ngayon ay April 20 hanggang May 4 ang kanyang hinihiling na bakasyon. Kung April 20 kahapon yon, so may info ba kung lumabas na siya kahapon, kung nakaalis na siya kahapon o hindi pa? Ang pagkakaintindi ko doon sa statement kanina ni Ombudsman Boying Rimulya, nung humirit itong si dating Speaker Romualdez kay Speaker D, ay kinuha ni Speaker D ang opinyon ng Ombudsman at doon sa pagkuha ng opinyon, ang sinabi ng Ombudsman ay hindi sila sumasang-ayon dito. So hindi pa naaaprubahan possibly ni Speaker Boji D yung kanyang leave? Correct, Henry. Yun yung pagkakaintindi ko base doon sa nangyaring press conference ngayong hapon sa tanggapan ng Ombudsman. Teka, approve na raw pala ito. Na-report na pala ni Miss Milky ito. Na-approve na pala ito ng Speaker of the House, Val. Kung na-approvehan man, pero ang sa panig ng anti-graft body, sa panig ng Office of the Ombudsman, hindi sila sumasang-ayon na makalabas ng bansa at para magpagamot itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Sige, baka pwede Val na alam mo lang kung nakalabas na ba ito kahapon o kagabi, kung inaprubahan na ito or kung narito pa rin sa bansa, sapagkat ang sabi ng DOJ ay o ng BI hindi namin makausap, aalamin sana namin kung nasa bansa pa siya. But at any rate, Val, humirit na ng hold departure order ang DOJ sa Sandigan Bayan. Ang Ombudsman sa Sandigan Bayan. Yan ay sa level ng Piskalya at ito ay ang Office of the Ombudsman. Alright. Henry. Thank you, Val. Back to you. Thank you, Val Gonzalez. Flash Report.
Flash Report! There you go. At mamaya babalikan po natin yan with other concerned agencies. But let's get back to the discussions about this Pax Silica. The Pax Silica is a US initiative para po magtayo ng economic zone focusing on AI, technology, and semiconductors sa iba't ibang bansa. At dito sa Pilipinas, ang binabanggit po rito sa ating mga research na ito, April 17, nag-joined na sa mga bansang kasapi ng Pax Silica ang bansang Pilipinas at sa atin pong miyembro nasa atin pong linya si Secretary Clarita Carlos, ang dating National Security Advisor. Secretary, so yung binabanggit po natin, there's a lot of concern na dapat ma-address, Secretary. Yeah, pero just a quick reaction dun sa balita mo kanina. Yeah, opo. Siguro tama lang na harangin ni Boying yon. Kasi pag gino niya, green light niya kay Martin yon, igi-green light niya sa lahat. Hindi ba si Jinggoy gusto rin kumabas at hindi nila pinayagan. Oo. So, president yon. Just a quick reaction. Sauce for the goose. Sauce for the gander. Okay. Malinaw na talaga, Henry, except dun sa mga nagtatanga-tangahan at nagbubulag-bulagan, na anti-China itong tinatawag na Pax, whatever, no, Silica. Paka-strange yung term na yun. Siguro talagang humahanap sila ng itatago ng talagang kanilang motibo, kaya nagharap ang miyembro na pala nito, Secretary, Greece, Australia, Japan, South Korea, United Kingdom, Singapore, Israel, Netherlands, Qatar, UAE, India, Sweden, and ang pinakahuling nag-join is Pilipinas, April 17. Yeah, okay lang yan. Pero tayo naman akala ko ba independent tayo or hawak tayo sa liig ng Amerika? Kung independent ka, ay magbigay ka ng ng iyong pananaw sa sariling vision natin. At yung diniscuss na natin kanina, mukhang puro negative ang ating na-identify dyan. Di ba? Oo. And so tignan natin, lalo na't ang ganda ng nangyayari ngayon sa Philippine-China relations, merong palitan ng kuro-kuro ang DFA at ang kanilang counterpart sa China. At meron ding pag-uusap ang Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard. So merong tow out at saka nagbigay ng tulong ang China dun sa ating mga energy requirements through Garin. So, mukhang nag-iiba na rin talaga yung tono ng ating foreign policy, and maganda yan. Ang isa pa siguro, if we can identify a plus dyan sa Pax Silica na yan, Henry, is 2 taon lang yan. So that means hindi siya sasampa dun sa bagong presidente na 2028. Po. Pero surprisingly, Canada, they invited Canada, pero hindi ho nag-signed. Hindi ho sumali. Tumayan. Anyway. Hindi sila bati ni Trump kaya. Anyway, Secretary, salamat po na marami sa inyo. Let's more of it siguro pagka isang araw pag-usapan. Let's keep posted. Yeah. Abangan ang susunod. Sige. Inuulit ko, sana i-invoke ng Senate ang kanilang mandato, at pangalawa, sana many right-thinking Filipinos like you and me magtanong. Pero ito ba hindi salamin na our present government is shifting our foreign policy principles, yung principle na friends to all, enemy to none, because we are now relying on we are asking the help of China for possible oil supply, and now we are soon to be hosted itong Pax Silica na ito. Well, let's see. The balance is there. Meron nga kaming let us see where this goes. Meron kaming sinusulat na aklat ngayon towards strategic autonomy. Kasi yun talaga ang gusto kong explore natin in all its dimensions. And that is the best part. Hindi tayo kikiling into with any major power, US, India, Russia, China. At atin lamang lilimin ang sariling interest natin. Mag-join tayo ng BRICS, Shanghai Cooperation Organization, kasi dyan lalawak ang ating mga export ng aming mga produkto. Sige po. Diba? Yan ang ibig sabihin ng independent. Huwag na natin sabihin independent yun tapos hawak tayo sa liig ng bansang Amerika. Anyway, meron pa sana kung pagkaisang araw na po ito yung nangyayari ngayon sa Iran. Gusto ko sana kayong makakwentuhan dito, but pagkaisang araw alam kong may panahon tayong mahihiling pa rin naman sa inyo, hopefully. Sige, very involved. Yeah. Sex, salamat for always picking up our call. Salamat na marami.
Sige, good afternoon, Henry. Thank you. Si Professor Clarita Carlos, dating National Security Advisor. There you go. Ang kanya pong mga pananaw dito sa mga foreign policies and geopolitical issues. Salamat ng marami kay Prof. and kay Secretary Carlos. It's now 6:03 ng gabi. We'll be right back after the break. Balansyado! Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, prito ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Benepisyo ng nap time sa mga bata, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa dailymom.com, ang pagtulog ng mga bata ay hindi lang mahalaga sa gabi, kundi pati rin sa umaga o hapon. Dahil una, mas maiiwasan ang pagtatantrum sa mga chikiting kung magkakaroon sila ng nap time. Pangalawa, nakatutulong din ito upang mas madaling ma-absorb ng mga bata ang kanilang mga pinag-aaralan. Habang natutulog daw kasi, ay pinoproseso ng kanilang utak ang mga impormasyong kanilang nakalap habang gising. At panghuli,
magiging mas malusog ang kanilang pangangatawan dahil puno sila ng energy at mas makakakain sila ng maayos. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang
magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Henry Uri. Dumako muna tayo sa mga report. Pagtaas ng ratings si Pangulong Bongbong Marcos. Welcome sa Malacanang. Reach number 14 left, Narciso Let. Inulit ng Malacanang na hindi maaapektuhan si Pangulong Bongbong Marcos ng mga numero ng surveys. Katwira ni Palace Press Officer Claire Castro, patuloy lang na magtatrabaho ang Pangulo, positibo man o negatibo ang mga resulta ng surveys. Pero ipinagpasalamat ng palasyo ang pagtaas ng trust at performance ratings ni Pangulong Marcos. Nangangahulugan daw kasi ito na nakikita ng mga tao ang mga ginagawa ng Pangulo at ng kanyang administrasyon. Batay sa Okta Research Survey, 54% ng mga respondent ang nagsabing nagtitiwala sila kay PBBM, habang 55% ang nagpahayag din ng kumpiyansa sa kanyang performance. Mas mataas ito kumpara sa 48% trust at 51% performance ratings noong huling quarter ng 2025. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ms. Len. Samantala, seguridad naman ni Zaldico dapat tiyakin ng gobyerno ayon kay Senator J.B. Harris ito. Reach number 28, Raymond at Paz. Raymond. Tinatitiyak ni Senador J.B. Harris ito sa gobyerno ang seguridad ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Babala ni Harris ito, marami ang hindi natutuwa at ibabalik na siya sa Pilipinas kaya't hamon ito sa gobyerno na maiuwi siya ng ligtas. Marami ang mga natatakot na babalik na si Ko, lalo na ang mga tinaguriang contractors. Para sa senador, narapat lamang na gawin lahat ng gobyerno upang maiuwi si Ko sa Pilipinas bilang isa sa mga mastermind ng floodgates scandal. Harapin at sabihin ang kanyang nalalaman sa pinakamalaking corruption scandal sa ating kasaysayan. Sabi ni Harris ito sa investigasyon, dapat isiwalat ni Ko ang kanyang nalalaman tungkol sa flood control scheme. At sa dulo ng lahat ay dapat din siyang mapanagot kasama kapwa niya contractors na nagpasimula ng flood control scandal. Tinatrabaho na ng gobyerno ang pagpapauwi kay Ko mula sa bansang the Czech Republic kung saan siya naaresto. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond. Teka, sandali lamang po. Katatapos ko lang makausap si Miss Dana sa telepono at klinaro po niya na walang attempt na lumabas pa ng bansa si Congressman Martin Romualdez at wala pa rin po daw naman na record ng exit as per Dana. Kakababa lang niya po ng aming pag-uusap sa telepono at she begged up muna to be on air, but she confirmed na wala po as far as Bureau of Immigration is concerned. From the spokesperson of Bureau of Immigration, wala pong record ng paglabas po ng bansa si Congressman Martin Romualdez at any attempt ay wala rin po ayon kay Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration in our exclusive interview kay Miss Dana Sandoval, Kuya Don. All right? Yes. It's off air but yan ay nasa pag-uusap namin kanina. Thank you, Miss Dana. Thank you. Have a good one. Samantala, panukalang bonus at free legal aid sa mga barangay tanod sinusulong sa Kamara. Reach number 12, Milky Rigona. Milky. Karapatan ng mga barangay tanod na makatanggap ng Christmas bonus, libreng legal aid at iba pang mga benepisyo bilang pagkilala sa mga unsung first responders at matiyak ang peace and order sa kanilang nasasakupan. Kung mapagtitibay, nakapalob ito sa House Bill 6598 ni Representative Brian Yamsuan ng 2nd District ng Parañaque. Ayon kay Yamsuan, halos hindi natin sila napapansin habang tinutupad ang kanilang matungkulin na minsan ay naglalagay sa panganib sa kanilang buhay.
Sa bill, sinabi ni Yamsuan, bibigyan ng Christmas bonus katumbas ng kalahati na natatanggap ng punong barangay ang mga tanod bukod sa pagbibigay sa mga ito ng barangay livelihood and development projects. Una nang umaapela si Yamsuan sa Philippine National Police na gamitin ang serbisyo ng mga barangay tanod bilang force multipliers. Layunin nito na epektibong maipatupad ang Safer Cities Initiatives ng DILG lalo na sa mga lugar na may paaralan para sa kaligtasan ng mga kabataan. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Milky. In other words, naririto pa sa bansa. Maliban na lamang kung may ibang dinaanan. Pero as far as the Bureau of Immigration is concerned, as per Ms. Dana Sandoval, at sinabi naman niya na pwede siyang i-quote, wala pong attempt at hindi pa nakalalabas ng mga immigration exits si dating Congressman Martin Romualdez. O si dating Speaker rather, and now Congressman pa rin Martin Romualdez. Samantala, 5 katao na pinaghihinalaang biktima ng human trafficking hinarang ng BI sa Mactan, Cebu Airport. RH number 27, Noche Gakas. Noche? Kaya Henry, hinarang ng Bureau of Immigration ang 5 individual, 4 na babae at 1 lalaki. Ito ay matapos sa madiskubring biktima umano ng human trafficking sa Mactan, Cebu International Airport. Ayon sa BI, may edad 30 hanggang 40 anyos ang 5 na sinangkang sumakay sa Cathay Pacific flight. Ngunit naharang sila ng immigration officers. Sa primary inspection na Henry ng BI, pinagdudahan na ang mga pahayag na nagpanggap na empleyado ng isang pribadong sektor at bibiyahe patungong Thailand para lumahok sa isang Sokran Festival. Sa pangalawang inspection kung saan inamin nila na sila ay patungong Albania upang maghanap umano ng trabaho bilang cleaners. Inamin rin ng mga biktima na nagbayad sila ng 90,000 na bawat isa sa kanila bilang processing fee. Inutusan umano sila ng recruiter na tumungo sa Thailand kung saan hihintayin nila ang paglabas ng kanilang mga visa patungong Albania. Ilang din ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biad ang sistema at nagbabala na ang mga operasyon ng trafficking na kinasagutan ng mga biktima patungong Albania. Nasa kustodiyan na ng Interagency Council Against Trafficking para sa karagdagang investigasyon at pagsasampa ng naangkop na kaso laban sa kanilang mga recruiter. 7, Noche Gakas sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche. Plus report pala natin yung kay Dana ngayon, ano, Ate Joshua? Di ulitin natin. Flash Report. Flash Report! So you know, ang Flash Report, una tayo sa statement ng Bureau of Immigration from Ms. Dana Sandoval as per our conversation. Though she begged up not to go on air, ay wala pa pong record ng paglabas ng any immigration controlled exit ang dating House Speaker na si Martin Romualdez, at syempre wala rin daw ho namang attempt. At kanina sa Plus Report naman ni Val Gonzales ay sinasabi po ng Ombudsman na sila po'y humirit na ng hold departure order sa Sandigang Bayan para huwag makalabas ng bansa si former Speaker Martin Romualdez. Dumako na tayo sa mga probinsya. Police Regional Office 11, pinaigting naman ang manhunt operation sa 17 wanted persons na natimbog sa loob ng 24 oras. June Suter, June. Mas pinaigting ng Police Regional Office 11 o PR11 ang kampanya laban sa mga wanted persons matapos maresto ang kabuuang 17 individual sa loob lamang ng 24 oras. Isinagawa ang 16 na magkahiwalay na operasyon mula alas 6 ng umaga ng Abril 20 hanggang alas 6 ng umaga ng Abril 21, 2026 bilang bahagi ng tuloy-tuloy na manhunt operation ng kapulisan. Sa bilang naman nadakip, 7 ang kabilang sa most wanted persons, isa sa regional level, 2
2 sa city o provincial level at 4 sa municipal o station level, habang 10 naman ang iba pang wanted persons. Ayon kay PR11 Director Police Brigadier General Leon Victor City, ipinapakita ng resulta ng operasyon ang mas pinaigting na pagtutok ng kapulisan sa paghahanap at pagdakip sa mga lumalabag sa batas. Tiniyak din ng PRO11 na magpapatuloy ang agresibong manhunt operation sa buong rehiyon, kasabay ng panawagan sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang mas mapabilis ang pag-aresto sa mga pinaghahanap ng batas. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, John. 622. Mahigit sa 60,000 halaga ng illegal na kahoy nasabat naman sa katubig sa Northern Samar. Suspect, arestado. Balita wala kay Jane Bantayan. Jane. Naaktuhan ng mga pulis habang nagsasagawa ng operasyon laban sa illegal logging ang isang lalaki na naghahakot ng mga kahoy nang walang kaukulang permit. Ayon sa PNP, ito ay malinaw na paglabag sa PD 705 o mas kilala na Revised Forestry Code of the Philippines. Ang nasabing individual na abutan na nasabing mga pulis na naghahakot ng kahoy sa pamamagitan ng pagpapadaan nito sa ilog ng katubig sakop ng barangay Inuburan. Ikinarga ang nasabing mga kahoy sa isang motorboat. Naaresto ng pulisya ang 44 na taong gulang. Ayon sa kanya, isa siyang magsasaka, residente ng barangay San Isidro, Las Navas, Northern Samar. Tinatayang nasa 300 piraso naman na walang mga dokumento ng mga kahoy na isang uri ng lawaan ang ipupuslit sana na mayroong 1,500 board feet na tinatayang may kabuang halaga na aabot sa 60,000 pesos. Kinumpiska ang mga kahoy kasama ang motorboat at dinala ito sa Katubig Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Samantala, inihahanda ng karampatang kaso laban sa nasabing naaresto. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jane. Samantala, may 2 barangay officials down sa Maynila na sinuspinde naman ng City Council dahil sa kapabayaan sa kaso ng minor de edad. RH number 29, Boy Gonzales. Boy. Henry, nagpataw ang Manila City Council ng 6 na buwang suspensyon sa 2 barangay opisyal o barangay chairman matapos sila mapatunayan nagkasala sa kasong may kinalaman sa kabiguang protektahan ng isang menor de edad sa kanila nasasakupan. Ayon sa konseo, napatunayan grave misconduct, gross negligence of duty at conduct unbecoming of a public officer. Lubos sa investigasyon na naantala ang pagbibigay ng CCTV footage sa pamilya ng biktima at pinatagal ng 3 araw ang pagsuspinde sa suspect na isang barangay tanod dahil para makatakas ito. Sinabi ni Vice Mayor Chi Atesa na magsisilbing babala ang parusa sa lahat ng lokal na opisyal na hindi kukusintihin ng lungsod ang pang-aabuso at kapabayaan lalo na kung menor de edad ang biktima. Binigyan din ng ilang konsyal na dapat manaig ang integridad at pananagutan ng mga opisyal sa serbisyo publiko. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy Gonzales. Sa Bataan, mahigit 300,000 halaga naman ng drogang nasamsam, 22 lumabag sa batas, arestado. Balita mula kay Danny Kubilang. Danny? Nasamsam ang mahigit 300,000 halaga ng illegal na droga sa isinagawang linggo ang anti-criminality operation ng Zambales Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Benjamin Ariola, Provincial Director. Maring ipinatupad ang siyam na anti-illegal drug operation sa buong lalawigan. Bunga nito, naarestoan 12 suspect at nakumpiska ang tinatayang 44.75 gramo ng hininalang shabu. Ayon sa standard drug price, umabot ito ng 304,300 pesos ang kabuang halaga ng mga nasamsam na illegal na droga. Kasabay nito, pinaigting din ang manhunt operation kung saan 8 wanted person ang naaresto. Sa bisa ito ng kanilang warrant of arrest. Isa sa mga ito ay kabilang sa most wanted person sa lalawigan. Samantala, 2 individual ang naaresto sa isinagawang operasyon sa bisa ng search warrant kung saan nakumpiska ang 4 na illegal na baril. Mayroon ding isang baril na voluntaryong isinuko sa impila ng pulisya. Ayon kay Colonel Ariola, patuloy ang masigasig na pagbabantay ng kapulisan upang mapanatili ang kaayusan at masiguro na ang lahat ng lumalabag sa batas ay managot.
Dani ko bilang RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Danny! Sa Nueva Vizcaya, meron daw, 15 anyos naman na estudyante, natagpuang patay pero hinihinalang minulestya muna. RH25, Grace Sonsano. Grace! Natagpuan ang bangkay ng isang 15 anyos na dalaga sa bahagi ng madamong lugar at ito'y sa ilalim ng nyugan sa barangay Lublog sa Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya. Noong umaga nga ng Sabado at agad na itong nakita sa naturang lugar nang ipagbigay alam na rin sa may mga kinakaukulan. At dito nga, nasa stage of decomposition na ang katawan ng babae. Nakasuot ng damit pang itaas habang nakababa ang pang-ibabang pantalon nito at jogging pants. At gayon din ay ipinarating na sa otoridad at dito nga, sinilala ng mga kaanak ang biktimang si Maybel de la Cruz, high school student. At base sa suot nitong mga damit ay dito na siya na-identified ng mga kaanak. Napag-alaman na Abril Agista ito nang umalis sa kanilang bahay at pinaghahanap at hindi na nga raw ito nakabalik hanggang sa matagpuan ito nito lang nakalipas na 10 araw na at hinihinalang pinagsamantalahan muna ito bago pinatay sa pamamagitan ng saksak. Humihingi ngayon ng tulong ang pamilya at hustisya rin ang panawagan sa mga otoridad na sana'y kumilos at magkaroon nga ng masusing investigasyon. Sa ngayon, nangangalap na ang mga tauhan ng PNP sa naturang lugar, lalo na ang ilang mga CCTV at gayon din yung mga huling nakasama niya. Napag-alaman na bago nga ito umalis sa kanilang bahay noong Abril Agis ay may katawagan pa sa telepono at yun nga, nagpaalam at hindi na nakabalik. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sonsano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Grace Sonsano. Naku, sana naman Grace, sana naman ay sa lalong madaling panahon mabigyan ng katarungan itong pagkasawi nitong dalaginding na ito at maparusahan ang gumawa nito. Kung ito man ay isang karumal-dumal na krimen, naku, dangan nga lamang at wala na tayong death penalty. Pero kung kung tutuusin sa mga ganyan lalo kung minor de edad, bata, may kinabukasan pa, pinutol na ang kinabukasan ng munting batang ito ay bigla na lamang po siyang pinaslang. Dapat bitay sa mga gumagawa ng ganyan. But at any rate, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunang Balansyado. Maraming salamat po. Sa ngalan po ng aking partner na si Karen Oyong at ni Josa Cruzat. Sumayin nyo na ang kabuuan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Ang palagi lang naming paalala sa lahat naman nating mga kababayan at maging sa atin ay isa naman lagi ang ating pakay, ang guminhawa ang buhay, maging mapayapa at masarap ang pamumuhay natin sa mundong ibabaw na ito. Kung gusto natin ng ganyan, manalig sa may kapal, huwag gumawa ng masama, palaging gumawa ng mabuti, sapagkat ng paggawa ng mabuti kailanman ay hindi magbubunga ng masama. Tumulong sa nangangailangan dahil help is wealth. Ako po si Henry Uri. Ang tabayanan po ninyo ang usapang legal. Bye!